Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ka. Halos isang taon matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You will just have to kill me. Tuloy na ang pre-trial process sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Kaugnay yan sa umanay extrajudicial killings sa mandugong war on drugs ng administrasyon ni Duterte. Ang order ko talaga sa kanila, pumakawag ng baril, patayin mo na para one less criminal. Young Rodrigo Roa Duterte. Matatandaang nakatakda sana ang pre-trial hearing noong September 23, 2025. Pero nagdesisyon ng pre-trial chamber na i-postpone ng pagdinig matapos igiit ng kampo ni Duterte na siya ay unfit na dumalo sa proceeding. Pero ibinasura ng chamber ang mosyong ito nitong January 26. Kasunod niyan ay in-schedule ang pagdinig ng confirmation of charges sa loob ng 4 na araw simula sa Lunes, February 23, 5 p.m. hanggang 11 p.m. oras dito sa Pilipinas. Narito ang ilang impormasyong dapat niyong malaman ukol sa magiging takbo at proseso ng pre-trial. Una, ang mangyayaring pagdinig sa confirmation of charges ay hindi magde-decide kung guilty ba o inosente si Duterte sa mga alegasyon na kinaharap niya. Sa halip ay tatalakayin dito kung ano ang saklaw ng kaso ni Duterte. Layunin nito na alamin kung may sapat na ebidensya upang mapatunayan na ginawa nga ni Duterte ang kasong isinampa sa kanya at kung dapat ba magpatuloy ang paglilitis. Diringgin ito ng pre-trial chamber 1 na binubuo ni Socorro Flores Lira, Rain Alapini Gansu at ang presiding judge na si Julia Motok na kung matatandaan natin ay nakatanggap ng pambabash mula sa mga supporter ni Duterte. Ang prosekusyon, defense counsel ni Duterte at ang legal representatives ng kaanak ng mga biktima ay magbibigay ng statements para ipresenta ang kanilang argumento kaugnay sa kaso. Nasa 539 sa panig ng mga biktima ang magpaparticipate sa pagdinig sa pamamagitan ng kanilang abogado na sina Gilbert Andres at Joel Butuyan. Mapapanood ang hearing via live stream sa social media pages ng News 5 at sa aming special coverage kasama sina Angela Lagunsad Castro at News 5 Vigilante Mac Ortiz. Hindi agad-agad na maglalabas ng desisyon ng pre-trial chamber sa isasagawang hearing. Mayroon silang hanggang 60 days para i-review ang mga argumento at ebidensya bago maglabas ng desisyon. 3 outcome lang ng desisyon ang posibleng ilabas ng chamber. Una, tuloy ang paglilitis o trial. Pangalawa, i-adjourn ng hearing para manghingi ng dagdag ebidensya sa prosekusyon at amyendahan ang mga kaso. Pangatlo, pwedeng ibasura ng hukom ang mga kaso at i-terminate ang proceeding. Tandaan na hindi ito nangangahulugang guilty o inosente si Duterte. Ano man ang desisyon, bukas ang prosekusyon at ang defense na maghain ng apela sa pamamagitan ng authorization ng pre-trial chamber. Ang tanong ngayon, matapos ang halos isang taon, masisilayan na bang muli ng taong bayan ang dating Pangulo sa pagdinig na ito? Sa ngayon, mukhang malabo. Humiling kasi si Duterte sa pre-trial chamber 1 ng ICC na payagan siyang hindi dumalo sa pagdinig. Sa liham na ipinadala niya sa mga hukom, muli niyang iginiit na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC para dinggin at litisin ang kanyang kaso. Paglabag daw sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas ang persahan na pagdala sa kanya sa The Hague. Ang administrasyon ni President Bongbong Marcos daw ang nasa likod sa anyay pagkidnap sa kanya. Iginit din ni Duterte na ang mga paratang na siya umano ang namuno sa libo-libong pagpatay sa kanyang termino ay isang kasinungalingan na ipinakalat umano ng kanyang mga kalaban sa politika. Binigyan din ni Duterte ng matanda, pagod at mahina na rin daw siya. Tanggap na rin daw niya na posibleng sa kulungan na siya bawian ng buhay. Sa uli ay pinayagan din naman ng pre-trial chamber 1 ang hiling na ito ni Duterte. Ano't anuman, sa wakas ay gagalaw na ang kasong matagal nang ipinagsisigawan ng mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa madugong drug war. Ang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Para sa latest na balita ukol dito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.